Mark Heras nagbigay respeto kay Nanay Lolit Solis sa mga huling sandali nito bago maisakatuparan ang hiling ni Nanay Lolit Solis na siya nga ay ipakremate. Sumilip na ang mga alaga ni Nanay Lolit Solis, especially si Mark Heras, Paulo Contis at marami pang iba na malalapit na artista kay Nanay. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and click the notification bell to keep you updated. May pag-amin pa nga si Mark Heras na bagong araw pumanaw, ang dati niyang manager na si Nanay Lolit Solis ay aksidenteng nagkita sila sa isang bangko sa Quezon City. Hindi ako sure sa eksaktong araw pero wala pang lampas 2 buwan. Nakita kami after noong mga nangyari noon. Sabi ko, "Oy Nay, binabantayan mo na naman ang kayamanan mo." Sabi niya sa akin, "Oo kasi nandito ka, ha ha ha." Pero madalas kaming magkita noon kapag sweldo-sweldo, sabi pa ni Mark Heras. Sumababa ang loob niya kay Nanay Lolit Solis na mga panahon na bibihira o binubuking-buking nito ang problema niya. Ang sagot dito ni Mark Heras ay, "Hindi kaya lang naman ako umalis kay Nanay kasi syempre noong nagkaroon kami ng issue, syempre it's not like before na ako lang. Ngayon kasi meron na akong asawa, may anak na, syempre inilalayo ko na rin sila sa mga intriga. Kung ako lang kasi kaya ko noon. Kaya ko yun. Tatawanan ko lang yun. Syempre, it's different now Iniingatan ko ang pamilya ko. Pero yung sama ng loob, wala. Kay Nanay pa ba? Wala talaga." Yan ang sabi ni Mark Heras. Bangko ba? Ginagawa ko dito sa bangko. Dapat yaman namin kayamanan mo. Sabi sa akin, dito kayo bako yung mo. Nakailang years sa Manay? Tagal, since day one. Since day one up to almost. When you won? Yes, ginawa kami Manay. At wala kaming kami Manay, wala kaming kontrata. Usap lang. Anong memorable mong kuwan sa kanya? Anecdote? Manay, siguro madami pero siguro yung mga work ko or yung mga racket ko kay Manay na biglaan na hindi mo sinasabi sa kanya? Hindi namin kayo papaalam sa siya. Mga biglaan. May commercial na pala ako bigla or may endorsement na ako bigla. Pero classic din si Manay kasi talagang siya lang yung makakagawa. Dagdag pa ni Mark, kahit naman daw hindi na niya manager si Nanay Lolit, ramdam pa rin niya ang pagmamahal nito sa kanya. Hindi naman siya yung parang ipahiya ang mga alaga niya, gusto lang niyang iparamdam na importante kami sa kanya na hindi naman yun para sa kanya, kundi yun ay para sa amin. Ganoon naman si Nanay na ipagtatanggol ako, tapos hindi, tapos ipagtatanggol ulit ako. Alam ko naman na gusto niya akong makipag-okay. Parang magulang talaga siya na gusto ng magulang maging okay ka sa future mo. Pero may anak naman na hindi lang niya ma-explain sa nanay niya na okay naman siya. Alam ko naman na gusto na niyang maging secured ako sa future ko, pati family ko. Yan dagdag pa nga ni Mark. Memorable advice ni Manay sa'yo? Advice sa akin ni Manay, siguro na hindi mo makakalimutan for the rest of your life. Siguro ko siya Manay, hindi gusto niya kasi siguro ang parang ang sinasabi sa lagi natin. Dapat lagi ako dito ang word niya wag ako makakampante. Kumbaga sa career. Pero hindi sinusunod. Kumbaga ako kasi kontento na ako sa ano niya. Kontento na ako sa tingin. Pero sinabi lagi ko sa ako magpakampante, ganun mo hayaan na nagpas ang kaligan ito, di ganun. Huwag mo hayaan na kailangan ikaw yung hindi hawak mo yung tono na yan, parang ganun. Something like that. Advice ng isang nanay sa isang anak na parang gusto niya lang makabuti yung kinabukasan niya. Anong message mo kaya? Manay, thank you for everything. Peace ngayon, wala ka nang naramdaman kahit anong sakit. Happy now, kasama mo lahat ng mga mahal sa buhay dyan. And alam ko naman na kahit nandiyan ka na igagabayan mo pa rin yung mga anak dapat. Hanggang sa magkasama-sama tayo sa langit. Saan man. Pero again, Manay, salamat for everything.
Ito na ngayon si Nanay Lolit kasama ang kanyang beautiful urn. Ito ay kahilingan nga ni Nanay Lolit Solis noong bago pa siya pumanaw. Ito ang kanyang sinabi na sana ay sa huling pagkakataon ganito ang gawin sa kanya. Hiniling na lang din ni Nanay Lolit Solis na wag na lamang na sanang mag-public viewing. Nang sa gayon ay mga malalapit lamang sa kanya ang makabisita at makakita sa kanya habang siya ay nakahimlay. Napakaganda ng napiling urn para kay Nanay Lolit Solis at napakaraming bulaklak na nakapaligid sa kanya. Ito nga ang ikalimang araw nga ni Nanay Lolit Solis na finally nga ay tahimik na nga si Nanay at syempre doon nga sa itaas siya ay magmamarites kasama ng ilang mga mahal sa buhay na yumao na. Si Paulo Contis naman ay hindi rin nagpahuli sa pagdalaw palagi kay Nanay Lolit Solis. Siya nga ang isa sa mga artista na para talagang tunay na anak nga ni Nanay Lolit dahil labis sa pag-aalaga niya dito. Malakas ang concern niya kay Paulo Contis at gusto nga ni Nanay Lolit Solis na magkaroon ng araw ng sariling bahay itong si Paulo Contis dahil simula pa noong mga panahon na bata pa itong si Paulo Contis hanggang sa ngayon na minamanage pa rin siya ni Nanay Lolit ay wala pa raw sariling bahay ito. Base ito sa interview kay Nanay Lolit Solis patungkol kay Paulo Contis. Pero talagang mahal na mahal siya ni Nanay Lolit at ganoon din naman si Paulo Contis kung mag-alala noong mawala si Nanay Lolit. Ito nga ang ikalimang araw ni Nanay Lolit Solis na natupad ang kanyang kahilingan. Narito pa rin si Paulo Contis at dumalaw pa rin sa kanya nanay-nanaya na si Nanay Lolit Solis. Ngayong ikalimang araw na nga ni Nanay Lolit Solis ay medyo nakakatawa na nga ang mga taong nakapaligid sa kanya. Kahit papaano ay gumaan na ang kanilang kalooban na mawala si Nanay Lolit dahil alam nila na ito ay talagang nasa magandang kalagayan na nga.